basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcore. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcore. 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 Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionist na gwapo. Yan. Meron tayong update kay Mikey Williams, ang pinakamagaling na player, ang pinaka-comparang player sa PBA. Hindi, joke lang. Huwag ka masasaktan. Yan. Update kay Mikey Williams at update sa PBA, mga iba't ibang update about sa trade, about PBA, all about PBA. Yung nagmula ang content na to kay Overrated Highlights. Yan, maraming salamat Idol Overrated Highlights sa content na to. Siyempre sa update na to. Ayun, wala naman na tayo hinihintay. At guys, subscribe nyo sa guys. Click yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, kung di pa na-subscribe sa akin, subscribe na rin kayo para sa mga itong klaseng reaction reviews. Yeah, tara, wala naman tayong inaantay na. Umpisa na natin to. Kalbong Bordado TV. Yeah. Hey mga broads, balak nga ng SMB na ibalik ito pong si The Crunchman, Alex Cabagnot, pagkatapos nga ng issue dito kay Kit Jimenez na hindi pa siya nire-release ng MPBL. So alam naman natin na isang guard ito pong si Kit Jimenez and gusto rin nilang mapalitan ito. If ever man di siya na makapaglaro, ibabalik nila ito pong si Alex Cabagnot. Kumbaga yung slot ni Kit ay syempre kukunin yun ni Alex Cabagi. Kilala naman natin si Alex Cabagnot mga broads, isa yung 9-time PBA champion dito po sa SMB at lahat yan dito niya nakuha. Malakas rin naman na ito pong si Cabagnot, talaga namang may involved niya kanyang mga teammates. Sa katunayan nga, Tsaka veteran na si Cabagnot talagang na-miss rin ng SMB yung kanyang leadership. And yan talagang isa sa mga naramdaman nila yung nung nawala ito pong dalawang Death 5 na ito pong si Arwin Santos and Alex Cabagnot, kung saan yung presensya ng dalawang veterano ay talagang ramdam nila kung saan isa yun sa mga mahirap talaga na ginawa ng SMB. So bago tayo magpatuloy mga bros, this video is yung para mga sponsor, para sa mga hiling magsugal, legal na sugal yan. 1xBet. I-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mga PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga para makuha mo yan, gamitin mo ang ating promo code na OBR. And yung link ay nandyan sa pin comment section sa ibaba mga kabrods. So ito pong 1xBet, huwag kayo mag-alala dahil may mga partnership na ito katulad. Legal yan, legal. La Liga at mga big companies like PSG mga kabrods. So get up to 7,000 deposit sa unang deposit mo pa lang yan and you can easily withdraw here winnings through Paytm, bank and other easy methods mga brods. So tagal ko na talagang ginagamit ito, kaya nga mga brods mag-bet ka na kung saan gamitin mo ang ating promo code na OVR and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba. Dahil syempre Alex Cabagnot and Arwin Santos aalisin mo, diba? So si Cabagnot syempre may edad na ito mga kabrods. Alam nga natin na nasa 40 years old na rin ito pong player na ito. At kasalukuyang naglalaro sa Terra Firma J kung may kontrata man siya dyan. Pero as of now, assistant coach siya skills coach siya or isa siya sa mga coaching staff ng UP Fighting Maroons na naglalaro ngayon sa UAAP. So ito nga pong si Alex Cabagi, isa nga sa mga dahilan kung bakit gusto itong pabalikin ng SMB at possible ito dahil sa magandang retirement niya dito sa PBA. Sa edad na 40 years old, di ba? Alam naman natin na malapit na yan talaga mga brods. Para sa akin nga, medyo matagal-tagal na rin ang isang 40 years old. Para sa akin, ano pa yun? Kaya pa yan. Kaya pa mga 3 taon, hanggang 43 siguro, kaya pa yan. Kasi atleta yan Kumbaga yung katawan yan, kailangan lang ma-exercise araw-araw, mabata ka araw-araw, yun lang. Pero kaya pa yan. Lalaro ka pa rin sa PBA, talagang matagal na yan. Dahil mga edad 39, medyo dito na nila nararamdaman ng kanilang retirement and wala na talaga sila sa kanilang prime. Pero unlike dito kay Alex Cabagnot, kita nyo naman, medyo may galaw pa rin, nakipagsabayan pa rin sa mga bata dahil iba rin naman kasi ang programa ni Cabagi. Yung ensayo kasi nito sa ibang bansa, para talagang mga NBA player. Yon, commercial muna.
Mufanda. Ambipure Car. Yun, commercial again. Sana all, maraming commercial. Ang laruan ng ensayo niya doon, di ba? Los Angeles nga ito naglaro simula nung high school to college, kaya nga nung pagdating niya dito sa PBA, iba na yung experience na ito ni Kabagi, which is yung laruan talaga niya, yung conditioning niya, yung katawan niya, pang Amerika talaga, mga kabrods. Kaya nga ito pong SMB ngayon, gusto nilang ibalik. Ito pong si Alex Cabagnot para rin matrain yung mga ibang mga point guards or mga future guards ng SMB in the future, like ito pong si Kit Jimenez na if ever mga ma-release ng MPBL, and yung mga ibang mga players or rookies na sa kasalukuyang naglalaro ngayon, and yung mga pa-veteran na mga kabrods, and yung mga nag-groom na mga superstars like CJ Perez. Pero ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ang isang Alex Cabagnot, worth it ba itong ibalik ng SMB? Komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at isa natin yan. Dito naman po tayo. So, ayun na nga, si Idol, Mikey Williams. Mikey Williams sa mga may issue ngayon sa TNT Tropang Liga. Hindi pa nga ito pinapapirma ng TNT at hindi pa rin siya ino-offeran dahil meron silang mga conflicts dito with his agent, mga kabros. Dahil ito po kasing si Mikey Williams, masakit kasi ito sa ulo, mga bros, lalo na sa kupunan. Mukha kasing pera eh. Pero mo, ibinigay na nila yung maximum salary kay Mikey Williams, pero nag-ahangad pa ito or nag-offer pa ito ng mas malaki kung saan gusto niya kasi ng above millions a month, mga kabrods. Kaya nga, syempre, iba naman. Ano ka, import? Minimum lang ang mga sinasahod dito, hindi naman kasing laki ng mga sinasahod sa ibang bansa dahil alam natin ang PBA, medyo hirap din yung salary neto or salary cap neto, mga kabrods. Pero ito pong si MVP, syempre naiinis na rin at napapakabot na rin ng ulo kung gusto nilang ma-trade. Ito pong si Mikey Williams dahil gusto rin nila kasi na mawala na sa sakit sa ulo. Ito pong si I-trade nyo na. Hayaan siya maglaro sa ibang bansa. Diyan kailangan yung mga ganyang player, mga pera eh. Katulad ng nangyari kay Parks, kina Romeo dati, di ba sakit sa ulo yun sa TNT. Pero trinade nila agad. Kaya ito pong si Mikey Williams, nanganganib ito ngayon. Tapos yung issue pa niya dati sa Gilas Pilipinas ngayong Asian Games na lalaro sana siya or iniimbitahan siya dito ni Coach Tim Cone. Pero imbis na maglaro siya sa Philippine team natin, mga brods, iba ang nangyari. Imbis na para sa bayan, para sa pera ang nangyari dito, mga brods. Kung saan ito pong si Williams, sinabi rin ng kanyang agent na lalaro lang ito pong si Williams kung bibigyan nyo ng magandang offer. So, syempre, isa yun sa mga nabanggit ni Boss Al Francis Chua and Coach Tim Cone. Isa na si Mikey Williams sa mga tinutukoy nila doon. Dahil, syempre, iba naman kasi ang Mikey Williams, kaya nga siya ino-offeran dito sa ating Philippine team or RP team dahil malakas na player siya, ala import nga. And syempre, sila rin ang nag-champion last season sa Governors Cup 2023. Hindi naman natin kine-question yung galing nito ni Mikey Williams, ala import, ala NBA player or NBA material ang kanyang ginagawa dito sa TNT Tropang Giga. And so syempre, mga brods, kahit ganyan ka, dapat maging humble ka. Oo, tama yun. Hambog ka sa mga ibibigay ng management and sa mga sahod na ibibigay sa'yo. So, huwag na lang maghangad. Kung gusto niyang maghangad ng mas mataas na sahod, why not mag-try siya sa ibang liga? Diba, mga kabrods? Pero ito na nga. Tama. Dahil ito pong si Mikey Williams. If ever man talaga hindi sila nagkasundo dito ng TNT Tropang Giga, lalagay na ito po ng TNT, ito pong si Williams, sa trading blocks nila. Kung saan, syempre, papakinabangan din naman ng TNT ang value ni Mikey Williams. So, sa taas nga ng value niya, so syempre, titignan nila yung mga magagandang offer ng ibang teams. And ito pong si Mikey Williams, alam ko nga, ang hangad talaga nito ay malaking sahod. So, isa lang naman talaga, or dalawang management lang naman talaga ang talagang may pera dito sa PBA. Ang SMC Management and MVP teams. It's either dito sa Barangay Nebra San Miguel or SMB. Pwede siyang mapunta, mga kabrods, or Magnolia Chicken Templado Hot Shots. Pero, syempre, rinig na rin tayo sa mga ibang balita na baka Barangay Ginebra San Miguel nga ang mag-offer dito kay Mikey Williams. Pero, inintay rin natin ito pong sagot na
SMC management kung gusto nila ng mga moody na player. Dahil sa katunayan nga, ito pong si Coach Tim Cone, gusto talaga niya ang isang Mikey Williams. Di ba nga? Hindi nila offeran yan kung di nila gusto ang laruan or skill nito. Dahil pasok din siya sa triangle offense ni Coach Tim Cone na gagawin niya sana sa kanya sa Asian Games. Pero ikaw mga brods sa lahat po ng mga Barangay Nebra fans, ang isang Mikey Williams ba? Babagay ba dito po sa Barangay Nebra San Miguel, or sa tingin nyo ba mga kabrods, magkano kaya ang ibibigay na offer dito ng Barangay Nebra San Miguel para makuha nila ito pong si Mikey Williams? At sa tingin nyo ba mga brods, No, ginakunin. ng malaking sahod talaga sa Ginebra, knowing na may attitude pa siya? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at isay natin yan. Dagdag ko na mga brods, sa mga base sa attitude, kayang-kayang baguhin ng SMC yan. So salamat po sa panonood mga brods, at this is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yun, tapos na ang content. Maraming salamat kay Idol Overrated Highlights. Yun, ano masasabi nyo guys kung sakaling mapunta ng Barangay Nebra si Manny Williams? Ano masasabi nyo kung sakasakali? Sana nga magbago siya kung sakasakali. Ano, mabawasan yung pagiging momperan tsaka maging humble siya, hindi ambog. Yun, maraming salamat po ulit. Itong yung lingkod, Kalbumburdado, ang reactionist na gwapo. Yeah. God bless, ingat palagi mga kabokal.